Pagkalap ng personal information para sa election campaign purposes, ating alamin kasama si Attorney Obin R. Nieva, Data Security and Compliance Office Director ng National Privacy Commission. Attorney Nieva, magandang tanghali po at welcome sa Magandang Bagong tanghali po. Sir, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong nakapaloob sa Data Privacy Act of 2012 na may kaugnayan sa pagkalap ng personal information para sa election campaigning? Ayon sa Data Privacy Act of 2012, nilalaman nito ang mga importanteng provision para mag-guide ang ating mga botante sa pagbigay ng kanyang personal information. Ang pinaka-importante mga provision nito ay yung principles of transparency, legitimate purpose, at proportionality. Legitimate purpose, para saan ba yung kinokolekta nilang personal na datos? Transparency, alam ba ng botante na nagbibigay ng personal na datos kung saan gagamitin yung datos na yon? At proportionality, tama lang ba yung kinokolekta nilang information para sa purpose na kanilang layunin? Ano po ang papel ng National Privacy Commission sa usaping ito? Opo. Ang papel po ng National Privacy Commission ay kami po ang data privacy watchdog ng Pilipinas. Kami po ang nag-ensure na merong organizational, technical, and measures ang isang organization para maprotektahan yung mga datos. At yung mga violations ng personal data privacy sa amin din po lumalapit yung mga complaints. So sir, ano po ba yung mga halimbawa ng personal information na nakukuha sa isang individual na pwedeng gamitin sa election campaigning? Ang mga basic po na kinukuha nila yung pangalan, yung tirahan, yung petsa ng kaanakan at saka kasarian. At pwede rin po nilang kunin yung mga voter information kung anong nakalagay po doon sa mga voter information sheet. Paano naman po naaabuso o nagagamit sa maling paraan ang personal information na nakukuha sa mga individual? Ito po yung sinasabi nating unauthorized use of personal data na nakukuha ito. Pwede itong gamitin para sa discrimination, intimidation, blackmail, extortion, identity theft at fraud. Kahit tapos na ang eleksyon, yung nabigay niyong personal datos, ginagamit pa rin. Kahit hindi na election related yung purpose nila. Hindi, yan yung may mga pumapasok pa na yung mga patay na, bumoboto pa. Nagagamit pa po ba yung mga yun? Nangyayari po. Yung iba po, kinukuha na ng ID. Pinapalista sila kung saan-saan. Hindi nila alam, nakalista na sila doon. Kukuha sila ng ayuda doon. Nakalista na sila doon. Yung iba po, nakaka-receive na ng iba-ibang text, nasa scam na po sila dahil binigay nila yung kanyang personal na datos. Kaya paalala po sa ating mga botante, sa pagbigay ng personal na datos, itanong nyo sa sarili nyo, doon sa kumukuha, saan po ba gagamitin yung datos? Sino po ba ang gagamit ng datos? Ano, para saan po? At sino-sino ang may access ng datos na yon? Meron na po bang nakasuhan o naireklamo dahil sa paglabag dito sa Data Privacy Act? Kung maaalala nyo po, noong 2016, naganap yung pinakamalaking data breach sa ating pamahalaan, yung COMELEC 2016. Pinaimbestigaan po yun ng National Privacy Commission. At noong 2017, maalala nyo po sa WAO Lanao del Sur, ay ninakaw yung isang computer na naglalaman ng voter registration system. Ngayon po, na election period ng kasulukuyan na panahon, may mga complaints po ang National Privacy Commission na natatanggap sa mga election-related data privacy offenses. Ano pa po ang mga hamon o challenges na kinakaharap ng National Privacy Commission kaugnay sa pagkalap ng personal information na maaaring gamitin sa election campaign? Ang isa sa pinakamalaking hamon na aming ina-undergo ngayon sa National Privacy Commission ay yung paggamit ng mga political parties, ng candidates, political party list, ng mga makabagong teknolohiya sa kanilang campaign. Hindi po namin namomonitor masyado dahil gumagamit po sila ng mga, for example, social media at applications na hindi na po nawala po kaming paraan upang mamonitor. So isang challenge po yan sa amin.
Ang challenge din po sa amin ay hindi na masyadong malawak ang Pilipinas para ma-monitor namin lahat kung nasusunod ba talaga yung Data Privacy Act sa pagkolekta nila ng information. Kaya po, ang ginawa ng National Privacy Commission ay meron kaming quick response team sa mga complaints na dumadating sa amin. So sir, sabi niyo po, since hindi ninyo talaga na monitor, yun yung challenge sa inyo, paano niyo na lang po naisaayos o napapasigurado na magiging maayos yung implementasyon nitong data privacy Noong laws? 2021, naglabas po ang Commission ng Commission Advisory, NPC Advisory number 2021-03, Guidelines on the Collection of Personal Information During Election Period. So yun po, sa pag-i-issue ng mga guidelines na to, na istriktuhan namin yung paggamit ng pagkolekta ng mga personal na datos during election period po. At saan naman po maaaring dumulog o makipag-ugnayan ng ating mga kababayan kung may gusto silang i-report na maling pagkalap o maling paggamit ng kanilang personal information? Pwede po kayong lumapit sa National Privacy Commission o mag-email sa complaints@privacy.gov.ph. So sir, paalala nyo na lang po, mensahe sa mga kababayan natin, lalo na po dun sa mga nagbabalak na buhayin yung mga patay para makaboto ulit. Ang mensahe lang po ng National Privacy Commission ay sa mga political parties, sa mga nominees ng party list at mga kandidato at aspirants na mahigpit po nating sundin ang Data Privacy Act of 2012. Dahil ito po ay dapat nating isaalang ngayong eleksyon. Irespeto ang mga privacy rights ng data subjects at mga botante. At may kasabihan po tayo at sa huli ang pagsisisi. Okay sir, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Obin R. Nieva, Data Security and Compliance Office Director ng National Privacy Commission. Thank you po sir. Maraming salamat po.